Hello mga kaipon, this is Boy Ipon again and welcome back sa channel natin. And today pag-uusapan natin itong East West Bank, no? Bumili ako ng 100 shares ng EW or East West Bank. So today that is our topic. And just to show you, ito po yung resibo ko ng pagbili, no? Bumili lang ako ng minimum, no, na 100 shares. 100 shares lang sa presyong 11.58. At ang total natin ay 161.43 kasi meron pong mga 3 pesos na tax. No? Pag bumili ka kasi may mga presyo, no? Nagbabayad ka ng tax doon sa pinagbilan mo. Ang gamit ko yung Phil's tax. So dito ako nagbabayad around 2.90. Tsaka yung VAT, no? Yung value added tax on the commission na 0.35 cents. So mga around 3 pesos lang naman po sa presyo na 1,158. And yung reasons for buying East West Bank, no, is number one, yung reason ko is yung presidente nila is actively buying shares, no. So kung mapapansin nyo dito, si Mr. Jeringo, ito yung presidente nila or CEO, siya ay actively buying shares. So kung mapapansin nyo, 'di ba, yung may tao, no, yung role nila president, mahalaga yan kasi ultimo yung may-ari ng business bumibili ng shares doon sa kumpanya nila. So, that is a good indicator that something is happening na hindi natin nakikita. Bakit siya bumibili? So, nung December 17, bumili siya around 657,782 pesos. Daming pera. Nung December 12, 391,187. December 5, 899. November 14, bumili siya ng 1 million worth. So, I don't know yung change of hands, no? Baka may binabalak siya or whatever. Pero yun nga, yung presidente nila is bumibili ng shares actively. That's my number one reason. And number two is a call stock picks for 2025. Yung call po is yung Call Financial. Alam nyo yung broker. So, isa sa mga nilabas nila tong stocks na performing. And number three is yung beneficiary of lower rates and growing demands for loans. Yung interest rates po kasi sa Pilipinas ngayon is around 1 to 2% lang. So, sila yung mga bangko yung nagbe-benefit kasi malaki yung chance nila na makapagpautang ng mas marami kasi the lower the interest rates, yung tao mas umuutang ng pera versus yung pag mataas yung interest rates, yung tao ayaw mag-loan kasi masyadong mataas yung interest. Pero ngayon, we have lower interest rates. So, sila yung beneficiary nun, yung kumpanya na to kasi East West Bank is bangko, no? Sila yung mga nagpapautang ng pera kaya mas maganda para sa kanila yon. And number 4 is yung dividend play po, yung potential dividend yield around 6+%, no? 6.7% for 2024. Pero doon lang naglalaro yung interest, yung dividend nila, no? Around 6%. So, meron ka ng chance lumago yung pera mo doon sa price appreciation ng share, meron ka pang dividend. So it's a combination ng active and passive income. So that's my reason for buying. Although 100 shares lang yung binibili natin, no. Bakit 100 shares lang binili mo kung maganda naman pala yung tingin mo sa kumpanya? Actually, that's the way I buy ngayon, na lang, kumbaga paunti-unti lang, minimum lang kasi may nagtatanong kasi nung nakaraang araw, bakit paunti-unti lang yung pagbili mo? Hindi ba dapat 8,000 to 10,000 yung pagbili para at least medyo malaki na agad yung makikuha mong dividends? Yun yung tinatanong niya. Pero para sa akin kasi, guys, unang reason ko is yung emotion. Kasi when you're buying an investment, you're playing on fear and greed emotions. So gusto ko, pag bumibili ako ng investment, ayoko yung nasusuper excite ako at ayoko rin yung super takot na takot ako. Kailangan gusto ko yung neutral lang pag bumibili ako ng investment. Ano yung ibig sabihin nun? Yung neutral lang, yung pag bumili ako ng 100, kunyari 100 shares ng EW, yung kaya kong makatulog sa gabi. So, kaya paunti-unti lang yung pagbili ko. Hindi bibili ako ng isang bagsakan na 100,000 agad or 20,000 agad. Tapos pag bumaba yung presyo, parang aatakihin ako sa puso. Pero yun nga, no? So, that's my way of buying ngayon. Yun kasi yung natutunan ko sa sarili ko na sa tuwing bibili ako ng malalaking amount, hindi ko kayang hawakan. So, mas best para sa akin na kunyari, bibili ako ng 100 shares ngayon, then after a month, bibili ulit ako ng 100 shares or 200 shares, di ba?
So that is my way of buying it, na wala akong emosyon na kahit bumaba man, tumaas yung presyo, wala akong pakialam kasi paunti-unti ko lang naman yun binili, hindi ko yun binili ng isang bagsakan. So whatever happens sa market tomorrow, makakatulog ako ng mahimbing. So hindi ako mag-iisip masyado kasi hindi attach ako masyado kasi hindi ganoon kalaki yung binili ko or maliit lang, no? So that's one of my reason. And also guys, if you're going to look at this on the website of Simply Wall Street, malaking tulong tong Simply Wall Street, no, kasi dito makukuha nyo agad yung data nung stock na tinitignan nyo. So dito sa Simply Wall Street, sabi nila dito, trading at 20.8% below our estimate of its fair value. So yung mga estimators dito ng value noon ay you're buying it on a discount ng 20%, and earnings are forecast to grow at 12.71% per year. So lumalaki talaga yung at mapapansin niyo naman yung health ng company dito pa lang sa sa pinapakita na to, no, medyo maganda yung past nila, no, maganda yung financials nila, no, wala silang masyadong malaking utang, and maganda yung sinasabi nga natin na yung financial health nila, yung net interest margin na tinatawag, no, ito yung kasi ang isang factor na tinitignan kung gaano ba kalaki yung potential kumita ng mga nagpapautang is yung net interest margin nila is 7%, which is higher than average of 2 to 4%. So malaki ang potential nila na kumita sa mga loans na binibigay nila because they have the margin. Yung margin, 'di ba? Parang yung pag sinabi nating margin, yan yung percent na yung potential na pwede mong kitain. No, kunyari, bumili ka ng ballpen ng 10 pesos. Yung ballpen na yun, ang halaga sa market is 15 pesos, pero nabili mo lang siya ng 10 pesos, meron kang margin na 5 pesos. So malaking kikitain mo. So ganun din sa pagbabangko. Kumbaga yung bank kumbaga yung pera na dinedeposit sa kanila, napapautang nila ng ng magandang halaga sa mga tao na hindi masyadong malaki yung interest, no? Pero kumikita pa rin sila, malaki yung margin nila. Kaya maraming umuutang sa kanila, maraming nakakapagbayad ng utang. Kaya kumikita yung bangko. So, ito yung pinaka tinitignan, no? Yung financial health nila, yung net interest margin, no? So, isa yan sa mga tinitignan natin. And earnings are growing. Lumalaki yung earnings nila by about 20% over the past year. So, yung kumpanya palaki ng 20%, no? Bro, yun yung kumpanya nyo, next year, additional 20%. At masyado siyang magaan. At kung titignan yung market capitalization, around 25.7 billion lang. So, alam nyo naman, pag ang company is medyo mababa ang market cap, magaan yan. Magaan. So, pag may pumasok na investor, madaling gumalaw yung presyo. So, pag nandito ka sa loob, at may hawak ka at umakyat yung presyo, mabilis kang alam nyo na, kikita. So, yun, no? But, yung ang number one ko talaga, bukod sa yung price appreciation, ito talaga yung dividend. Kasi nagbibigay din talaga sila ng dividend around 6-7%. So, malaki yan. Para ka nag-invest sa digital bank na hindi daily ang bigay, kumbaga quarterly. So, yun lang, no. So far, this is my research for East West, and we're planning to buy at least 100 shares paunti-unti every month, maybe every month, or 200 shares every month starting from now. Pero yun nga, we are already committed 100 units of shares dito, kaya nasa watch list na natin sila. Kasi iba pa rin pag meron ka na, di ba? Pag meron ka ng stocks, hawak mo na siya, iba na yung pakiramdam mo dun sa kumpanya kasi kapartner ka na nila and you're always on the watch whatever happens. So that is my reason why I buy East West Bank, and in the next videos, papakita ko rin ko sa inyo kung ano pa yung ibang binili kong shares. So bodega lang tayo guys, no? Kaya tinatawag na bodega play, ipon lang. Kaya nga tinawag tong channel na Boy Ipon. So we're just buying small until it grows bigger. And then update ko lang po pala kayo dito, no, sa ating portfolio, no. So medyo lumalaki ng portfolio natin ng ating investment, no. At we already cash in 240,000 sa kabuuan ng investment natin, no. Mutual funds, bonds, stocks, Pag-ibig,
tsaka mga digital banks, no? Ang pinakamalaki natin so far ngayon is yung savings natin sa Maya na around 160,873.48 pesos na yung savings natin sa Maya na patuloy nating na dinadagdagan, no? And yung stock investment natin, medyo lumalaki na rin siya. Para sa akin, lumalaki na siya kasi dati nasa 5,000 lang tayo, ngayon nasa 8,000 na tayo yung cash in natin sa kanya. At ang kagandahan dito, um, kumita na. No? Kung mapapansin nyo kasi dito, ang gains or loss natin sa total is negative 26. Pero hindi pa yung accounted kasi yung dividends na binigay, no, ni LTG. So kung mapapansin nyo, negative 26 plus 97, positive na tayo, no, sa stocks. Kasi nga dahil doon sa dividends. So ganun yung mangyayari. So after some months, no, mas lalaki pa yung positive natin dyan kasi makakatanggap tayo ng dividend sa mga to pagka lumipas na yung panahon. So yun lang po guys yung updates natin for this video, and I hope to see you soon in my next video. And please don't forget to like the video and subscribe to my channel in order for you to receive updates sa darating pang mga panahon. Yun lang po guys, and maraming salamat sa inyong lahat.